Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 181 hanggang 170. Kabanata 181, Pag-agaw sa trono sa lungguhit L. Nilinaw ng patriarka ang kanyang mga intensyon, na nagtutulak sa mga taong hindi mapakali ang mga puso. Ito ay isang maharlikang utos, ito ay isang hindi mapaghamong utos. Ngayong ibinigay na ng patriarka ang kanyang pahintulot para sa lahat na makipaglaban para sa posisyon ng kahalili, hindi na kailangan ng sino man na itago ang kanilang mga ambisyon. Hayaan ang mga may kakayahang manguna. Magulat. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumunta sa pintuan ang isang tagapaglingkod ng pamilyang Leopold, bakas ang takot sa kanyang ekspresyon. Magsalita ka. Sa ganoong pagkakataon, hindi nag-abala si Whitley Leopold na pagsabihan ang katulong dahil sa kanyang walang galang na paraan. Alam niya na tiyak na may nangyaring seryosong dahilan kung bakit naging walang ingat ang alipin ng kanyang pamilya. Lahat ng pinadala natin ay patay na. Namula sa gulat ang mukha ng katulong, nanginginig ang tono. Nakatanggap lang siya ng balita na ang Shadow Warriors na tinambangan malapit sa ospital ay napatay lahat. Ang ibang mga katulong ng pamilya Leopold ay sumugod na para asikasuhin ang kinahinatnan. Ang ganitong uri ng insidente, kung ito ay lumala, ay tiyak na magdadala ng kaguluhan sa pamilya Leopold. Sa lungsod, hindi madaling maaayos ang mga pagkamatay ng hindi naglalabas ng mga isyo. Lumapit si Braden Leopold sa katulong at umungal, sabihin mo ulit iyan. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang mga personal na bodyguard, kasama ang ilang mga skilled martial artists, na napakahusay sa kanilang craft, ay ganap na nabura. Totoo naman, napalunok ang katulong at inilabas ang kanyang cellphone, ipinakita ang mga larawang ipinadala mula sa pinangyarihan. Wala na silang lahat. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Ang kalagayan ng mga patay ay napakasama kaya natakot pa siya. Hindi ito posible. Nang makita ni Braden Leopold ang mga larawan, napaatras si Braden Leopold, umiling-iling at nagsabing, paano ito mangyayari? Ang aking mga tao ay dapat na magtagumpay, maaari bang magkaroon ng ilang pagkakamali? Kunin ito sa screen para makita ng lahat. Ang boses ng patriarch ay nanggaling sa loob. Oo. Sinulyapan ng katulong si Braden Leopold, saka mabilis na naglakad papunta sa sulok at sinaksak ang data cable sa kanyang telepono. Sa sumunod na sandali, lumabas ang larawan pagkatapos ng larawan sa malaking screen sa conference room. Huminga ng malamig ang mga miyembro ng pamilya Leopold, anong klaseng kalaban ang tinakaharap nila? Bagamat ang mga tauhan ni Braden Leopold ay hindi kasing talino at kaya ng Atlas Leopold, at isang katulong lang ang kanilang pinupuntirya sa pagkakataong ito. Nag-aabang sila para mahuli, ngunit tumalikod ba ang kuneho at kinagat sila? Sa isang iglap ay bumagsak si Braden Leopold sa sahig, puno ng takot ang kanyang mga mata. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang mga kakayahan ng mga lalaking ito, ngunit nakita niya sila ng sarili niyang mga mata. Kahit na pinalaki ng mga miyembro ng pamilya ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga mersenaryong iyon, naging mas malakas ang mga mersenaryo kaysa sa inaakala nila. Paano naging ganito? Huminga siya ng malalim, pilit na kinalma. Braden Leopold, nasira mo ang isang mahalagang gawain para sa aming pamilyang Leopold. Napakahalagang bagay, ngunit nabigo ka ng husto. Maya-maya, may tumayo para sipin ang isang lalaki pagkababa niya. Ngayong pinahintulutan ng patriarka ang lahat na ipaglaban ang posisyon ni Atlas Leopold, hindi na maitago ng mga taong ito ang kanilang panloob na kasakiman. Dahil si Braden Leopold ang unang tumindig, dapat ay handa na siyang tanggapin ang mga batikos. Kung gusto mong kunin ang kredito, kailangan mong maging handa para sa kabiguan. Sa napakahalagang sandali na ito, hindi natin kayang magkamali. Nang makatanggap ng advance intelligence, naging kampante si Braden Leopold, na wala ng gininto ang pagkakataon.
Kung may ibang tao pa sa pwesto niya, tiyak na inalis nila ang assistant na iyon, sa halip na bigyan ang ating kaaway ng higit na kapangyarihan. Si Brayden Leopold ay matigas ang ulo at makasarili, sa anumang paraan ay hindi kasing tatag ng Atlas Leopold. Ngayon, sa kanyang kasabikan na mag-claim ng kredito, nakagawa siya ng ganoong pangunahing pagkakamali. Kung hahayaan natin siyang kontrolin ang pamilya Leopold, ang ating pamana ng 100 taon ay mapapahamak. Iminumungkahi kong pagbawalan si Brayden Leopold sa anumang pagkakasangkot sa bagay na ito hanggang sa malutas ng aming pamilyang Leopold ang isyong ito. Sabay-sabay na nagsalita ang lahat sila ay ibinaling ang kanilang mga contradiction kay Brayden Leopold. Ngayon si Brayden Leopold ay kanilang karaniwang kaaway, ang pabagsakin ang isa ay pag-aalis ng katunggali. Lahat kayo ay sinisipa ang isang tao kapag siya ay nahulog. Nanginginig sa galit ang ama ni Brayden Leopold. Ang pagbabawal kay Brayden Leopold na lumahok sa mga kasalukuyang gawain ay katumbas ng paghatol sa kanya ng kamatayan. Ngayon ay naunawaan na ng lahat na ang pamilya Leopold ay nahaharap sa isang kritikal na sandali. Kung sino man ang makakapagpabago at maalis si Julius Reed sa oras na ito ay magkakaroon ng pag-asa na maging tagapagmana ng Leopold family. Palampasin ang pagkakataong ito, at wala ng pagkakataong makabawi. Napakalupit ng mga taong ito na tuwirang winasak nila ang pag-asa ni Brayden Leopold. Katahimikan. Tiningnan ni Whitley Leopold ang mga pagkakasunod-sunod ng mga litrato sa dingding, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pagbabago-bago, na para bang nasasaksihan niya ang isang bagay na ganap na normal. Paano mahawakan ng isang tao ang posisyon ng family head ng Leopold family nang hindi nakakaranas ng malalaking pagsubok at kapigatian? Talagang wala sa kanya ang ganoong bagay. Kanina, hindi ba't sinabi ninyong lahat na madali lang ang bagay na ito at kakayanin ng sinuman? Ngayon, bakit nagbago ang tono mo? Napatingin ang matanda sa mga miyembro ng Leopold family na kakatalikod lang at matalim silang tinanong. Nagkatinginan ang lahat at saka napayuko sa kahihiyan. Ang naunang talakayan ay nagsiwalat na marami ang naniniwala na ang gawain ay walang kahirapan. Iniisip pa nga ng ilan na napakadali nitong pinapaalis si Brayden Leopold. Ngunit sa mas malapit na pagsasaalang-alang, ang mga taong ipinadala ni Brayden Leopold ay talagang walang kakayahan. Kung ang gawain ay lalaan sa kanila, marahil ang mga mandirigma na kanilang ipapadala ay hindi man lamang tumugma sa Brayden Leopold. Pagkatapos ng lahat, ito ay tungkol sa pag-ambush ng isang dayuhan sa pintuan, pag-strike mula sa mga anino. Bukod dito, ang kalaban ay walang armas, habang sila ay may hawak na mga baril. Ngunit ang katotohanan ay tulad nito. Si Brayden Leopold ay dumanas ng matinding pagkatalo, kasama ang lahat ng kanyang mga ipinadalang tauhan na sumalubong sa kanilang pagkamatay sa mga eskinita, wala ni isa ang nakaligtas. Tungkol naman sa katulong ni Julius Reed, wala siyang iniwang bakas na matagpuan. Kapag may problema, mag-isip ka ng solusyon, hindi umiwas sa responsibilidad. Nasa krisis ang Leopold family, pero hindi ka nagkakaisa. Ang matanda ay umiling, hindi maitago ang pagkabigo sa kanyang mukha. Ang mga tao ng pamilya Leopold, na ligtas sa napakatagal na panahon, ay maaaring nakalimutan kung ano sila dati. Pagkatapos niyang magsalita, tumahimik ang lahat. Ang pamana ng Leopold family sa daan-daang taon ay halos umusad ng maayos. Walang nang-ahas na pukawin ang pamilya Leopold, at kailangan lang nilang bantayan ang kanilang mga negosyo upang maupo sa mga bundok na ginto at pilak. Sa paglipas ng mga taon, bukod sa Atlas Leopold, kakaunti ang gumawa ng mga proactive na hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Leopold ay may maraming pera, at ang kanilang mga industriya ay ang mga haligi ng Five River Province. Ang mga tagalabas ay tiyak na magpapakita sa kanila ng paggalang. Kung ganoon nga ang kaso, bakit magsisikap? Hindi ba iyon ang dapat alalahanin ng ulo ng pamilya? Mas mabuti pa, nadama nila na ang lahat ng ginawa ni Atlas Leopold ay walang iba kundi tama at inaasahan. Ngayon lang napagtanto ng lahat kung gaano kahirap ang naging paglalakbay ni Atlas Leopold. Gayunpaman, Brayden, hindi ka na talaga angkop para sa paghawak ng bagay na ito. Sa pangungusap na iyon mula sa matanda, ang pag-asa ni Brayden Leopold ay bumagsak sa ilalim. Alam niyang hindi na niya kayang abutin ang posisyon ng family head. Ang iba,
bagaman lihim na nakadarama ng swerte, ay hindi nang ahas na ipakita ito. Walang nakakaalam kung sino ang magiging susunod na Brayden Leopold. Ang kalaban ay mas tuso kaysa sa tila nila. Ngayon, mag-isip ng isang paraan upang iligtas si Fernando, at para sa iba pa, walang pagmamadali. Muling ipinikit ni Whitley Leopold ang kanyang mga mata, naghihintay na ipahayag ng lahat ang kanilang mga opinyon. Si Fernando Leopold ay ang matanda na nagpatawag ng Five River Assembly at nagtataglay ng isang tiyak na prestihiyo sa loob ng pamilya Leopold. Ito ay dapat na maging isang paborebleng sitwasyon, ngunit ang kinalabasan ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ang sinumang makakaligtas kay Fernando ay magiging pangunahing kandidato para sa tagapagmana. Sa deklarasyon ng matanda, isang kislap ng ambisyon ang sumilay sa mata ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 182, ang karera ng puso ni Brayden Leopold isa. Pagkatapos ng pulong ng pamilya Leopold, bumalik ang iba't ibang grupo sa kani-kanilang negosyo. Sinabi ni Old Master ng Leopold family, hayaan ang mga may kakayahan na magpakita ng kanilang banal na kasanayan. Lahat ay malayang kumilos, ngunit sa ilalim ng kondisyon na ang mga interes ng pamilya ay hindi dapat saktan. Kung hindi, mapatalsik sa pamilya Leopold. Sa ganoong oras, ang sinumang gumawa ng unang hakbang ay walang alinlangan na may kapangyarihan. Naalis na si Brayden Leopold. Sa unang hakbang ng labanan para sa paghalili, nahuli na siya. Ang natitirang mga sangay ay tinatalakay kung paano iligtas si Fernando Leopold. Samantala, ang mga Leopolds ay aktibong nakikipagnegosasyon sa pamilyang Potter. Ang mga video at larawan sa mga kamay ni Stanislaus Potter ay halos nagselyado ng deal. Hanggat hindi tanga ang mga Leopold, hindi nila ito tatangkaing tanggihan. Hindi lamang iyan ay magdadala ng walang mga benepisyo, ngunit ito ay magagalit din sa Potter family. Ngunit sa panahong ito, maaaring sulitin ng ibang mga miyembro ng Leopold family ang mga divine skills, na walang prinsipyong gumagawa upang iligtas ang kanilang sarili. Matapos umalis sa tirahan ng Leopold, kinuha ng isang lalaki ang kanyang telepono, tumingin sa paligid upang makitang walang tao, at tahimik na tumawag. Ito ay tulad ng iyong hinulaang, si Brayden Leopold ay pinatalsik sa pagtakbo. Ang iba pang mga Leopold ay naglulandag ng kanilang mga manggas, handang gumawa ng kanilang hakbang upang iligtas siya. Kung ano man ang sinabi ng nasa kabilang linya ay biglang nagbago ang mukha ng lalaki. Magagawa ba talaga natin ito? Magtatrabaho ba ito? Ang kanyang tono ay may bahid ng gulat, kahit na puno ng takot. Sige, ipapatupad ko ito sa sulat, huwag kang mag-alala. Pinunasan ng lalaki ang pawis sa kanyang noo, naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Mag-sign up at magsimulang makipagkita sa mga kababaihan sa iyong lugar ngayon. Matapos huminga ng malalim, bumalik siya sa gate ng villa ng Leopold. Young Master Leopold. Pagdating niya sa gate ng villa, nakita niya ang isang nalulungkot na si Brayden Leopold. Black Dog, ano ang gusto mo? Akala niya siya ang unang kikilos, na nangunguna sa lahat. Ngunit sino ang makakaalam na siya ay madadapa sa labas ng gate at magsisimula sa isang dehado. Hindi lamang siya nabigo upang makakuha ng mataas na kamay, ngunit siya rin ay wala sa laro ng maaga. Young Master Leopold, hindi maginhawang magsalita dito. Pwede ba tayong mag-usap sa loob ng kotse sandali? Maingat na tanong ni Black Dog. Bagamat dati siyang empleyado ng Atlas Leopold, mayroon siyang tiyak na katayuan sa pamilya Leopold. Lalo na pagkatapos na kidnapin at muntik na siyang bugbugin ni Bane Cook hanggang mamatay, mas nagtiwala sa kanya ang mga Leopolds. Ngunit sa pagharap sa hindi nahuhula ang Brayden Leopold, medyo natakot pa rin ang Black Dog. Pagkatapos ng lahat, ang Young Master ay medyo nabalisa sa sandaling ito. Fine. Anong balak mo? Bagamat gusto ni Brayden Leopold na magalit, sa karagdagang pag-iisip, napagtanto niya na ang Black Dog ay may mga dahilan para kumilos sa ganitong paraan. Pagpasok sa kanyang imported na Land Rover, isinara ni Brayden Leopold ang pinto ng kotse at naiiritang nagtanong, sa labas, ano ito? Nag-aapoy pa rin siya sa galit at walang pasensya sa mga walang kwentang bagay. Kung ang Black Dog ay nagpahayag ng isang bagay na walang kabuluhan, talagang mawawalan ng galit si Brayden Leopold. Pagkatapos ng lahat, ang Black Dog ay isang utusan lamang.
Young Master, ang mga salita ng matandang master ngayon ay hinatulan ka ng kamatayan. Hindi ko lang alam kung anong mga plano mo para sa hinaharap. Pansamantalang tanong ni Black Dog. Ang bagay na ito ay sensitibo, at ang isang maling hakbang ay maaaring mangahulugan ng buhay o kamatayan. Si Braden Leopold ay miyembro pa rin ng Leopold family, na nagtuturo sa kanya na saktan ang mga interes ng pamilya ay maaaring magresulta sa kanyang sariling trahedya na pagkamatay. Sa madaling salita, ito ay isang pagkakataon para kay Braden Leopold na alisin ang mga traidor at kumita ng kredito para sa pamilya. Oo naman, nang marinig ang mga salita ng Black Dog, medyo alertong nagtanong si Braden Leopold, ano ang iyong ipinahihiwatig? Sa ganoong kritikal na sandali, ang katotohanan na sinabi ng Black Dog ang mga salitang ito ay malinaw na puno ng mas malalim na kahulugan. Si Braden Leopold ay hindi tanga, bukod sa Atlas Leopold, isa siya sa mga mas may kakayahang miyembro ng Leopold family. Hindi siya walang muwang maniniwala na dumating ang Black Dog ng walang lihim na motibo. Ang sinumang nakamit ang ganoong posisyon sa pamilya Leopold ay hindi tanga. Mayroon akong ideya na maaaring ibalik ang Young Master sa posisyon ng tagapagmana. Nakapikit na sabi ni Black Dog. Pagkasambit ng mga katagang iyon ay napalunok siya ng laway dahil ang sumunod na pangyayari ay ang pangunahing kaganapan. Nakasalalay sa iniisip ni Braden Leopold kung kaya niyang lumayo ng buhay mula sa Land Rover na ito. Magsalita ka. Nang marinig ang mga salita ng Black Dog, pinaikit ni Braden Leopold ang kanyang mga mata, at ang kanyang buong kilos ay naging mapagbantay. Sa pagbagsak ni Atlas Leopold, natural na nawala ang Black Dog sa kanyang katayuan, kaya makatuwiran para sa kanya na pumunta ngayon upang ialay ang kanyang katapatan kay Braden. Ngunit para sa pag-angkin ng isang lingkod na maaari niyang tiyakin na ang pagbabalik sa pakikibaka para sa posisyon ng tagapagmana ay isang bagay na nangangailangan ng hinala. Iyon ay mga salitang binigkas mula sa Old Master ng Leopold family sa panahon ng family meeting, na katumbas ng isang utos. Ang asahan na babawiin ni Whitley Leopold ang kanyang mga salita ay parang paghihintay sa pagsikat ng araw mula sa kanluran. May ganoon bang kakayahan ang Black Dog? Nang sundan niya si Atlas Leopold, napatunayang isa siyang mahalagang katulong, ngunit hindi siya naging ganito kabigat. Mabuti pang hindi mo ako pinaglalaroan. Inulit ni Braden Leopold, ang kanyang tono ay napakabagsik. Ang nanatiling hindi nasabi ay kung nabigo ang Black Dog na bigyang kasiyahan siya, hindi siya madaling makababa ngayon. Young Master, kung nililigtas mo si Fernando Leopold bago ang iba, hindi ba titingin sa iyo ang matandang G. Leopold sa isang bagong liwanag? Maingat na iminungkahi ng Black Dog. Kalokohan. Hindi ko na kayang makialam sa mga gawain ng Leopold family. Kung kaya ko, bakit ako uupo nang walang ginagawa? Yaong mga walang kakayahan, sino sa kanila ang kayang harapin ang mga bagay na kasing husay ko? Nagsalita si Braden Leopold na may nakaboteng pagkabigo at galit. Ito na dapat ang moment niya para sumikat. Kahit na nakuha na ni Atlas Leopold ang kanyang posisyon sa mga nakaraang taon, hindi naging idol si Braden. Siya ay namuhunan ng malaki sa pagsasanay ng kanyang sariling mga bodyguard at nakaipon ng isang grupo ng mga kakilakilabot na individual sa paligid niya. Ngayon na may ganoong lakas sa kanyang pagtatapon, ang pigilan sa paggamit nito ay nakakabigo. Ngunit ang salita ng matandang guro ay pinal, at ang kanyang hindi pagsang-ayon ay walang pagkakaiba. Ngayon, ang sinabi ng Black Dog ay walang pinagkaiba sa kalokohan. Young Master, huwag magmadali. Kung direktang iligtas mo siya, maaaring mukhang napakadali. Pagkatapos ng huling kabiguan, kahit na walang nagsasabi nito ng malakas, alam ng lahat sa Leopold family na si Julius Reed ay hindi dapat gawing trifle, paliwanag ng Black Dog. Kaya, para sa rescue mission na ito, lahat ay tiyak na ibibigay ang kanilang lahat. Alam ko iyon. Kung sino ang mabibigo ay magdurusa, kahit na hindi sila mapatalsik tulad ko, ang kanilang kapalaran ay hindi magiging mas mabuti, sabi ni Braden Leopold na may matinding hinanakit. Tama, pagkatapos ng kanilang kabiguan, maaari mong iligtas ang matandang Mr. Leopold. Ano sa palagay mo ang magiging opinyon ni Whitley Leopold tungkol sa iyo noon? Baka bawiin pa niya ang kanyang sinabi at ibalik ang tiwala niya sa iyo. Maingat na bamulong ang Black Dog, Young Master. Ang isang dakilang tao ay hindi dapat matali sa mga bagay na walang kabuluhan.
Anong ibig mong sabihin? Naningkit ang mga mata ni Brayden Leopold habang hinarap niya ang Black Dog. Iminumungkahi mo ba na dapat kong hampasin ang sarili nating mga miyembro ng Leopold family? Kung gagamitin ng Leopold family ang kanilang buong lakas, hindi magiging mahirap ang pagtanggal ng isang tao sa mga empleyado ng Potter family. Sa pagsasabi nito, ang Black Dog ay nagpahiwatig lamang ng isang posibilidad na dapat silang hadlangan ni Brayden. Kakasabi pa lang ng Old Master, at ngayon ay pinagtaksilan mo kami, sinusubukang maghasik ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng aming Leopold family. Hinugot niya ang isang dart mula sa kanyang bewang at idiniin ito ng husto sa ulo ng Black Dog. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Young Master, ako, Black Dog, ang nasa isip mo lang ang pinakamabuting interes mo. Nang bumagsak si Young Master Atlas, kinailangan kong ihanay ang sarili ko sa isang tao. Sa lahat ng Young Masters, naniniwala akong ikaw ang tunay na makakagawa ng magagandang bagay. Nanginginig si Black Dog ngunit hindi sumuko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 183, Pinagsamang Skim sa Lungguhit L. Itim na aso. Ang pamilya Leopold ay tinatrato ka ng mabuti, ngunit pinagtaksilan mo pa rin kami. Si Brayden Leopold ay lumitaw na medyo nabalisa habang pinipindot pa ang dart. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusubaybayan ang Black Dog, sinusubukang makita ang isang pahiwatig ng pagkakanulo sa kanyang mukha. Young Master, ang mga tao ay namamatay para sa pera gaya ng mga ibon na namamatay para sa pagkain. Ako, Black Dog, ay ginagawa lamang ito sa pag-asang aakyat ka sa posisyon ng family head at ako rin ay makakatamasa ng mga bunga ng kayamanan at karangyaan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang bumaril. Bahagyang nanginig ang mga sulok ng bibig ni Black Dog, malakas ang tibok ng puso niya. Labis pa nga niyang pinagsisihan ang pagbigkas ng mga salitang iyon na nagtatak sa kanyang tiyak na kamatayan. Sa tingin mo ba ay maaari kang bugbugin hanggang mamatay ng mga patpat ang mga salitang ito sa Ancestral Hall ng pamilya Leopold? Mahinang ungol ni Brayden Leopold. Ang mga alituntunin ng pamilya Leopold ay mahigpit, at ang mga paraan ng pagpatay sa mga taksil, mas nakakatakot pa. Kaya, sa paglipas ng mga taon, walang sino man ang nangahas na magkaroon ng pangalawang puso. Young Master, isa lang akong mababang lingkod. Kahit ipadala mo ako sa Ancestral Hall, bukod sa mawalan ka ng buhay ng aso, ano ang mapapala mo? Magbabago ba ang tingin ng matandang amo sa iyo dahil sa isang asong napahamak na katulad ko? Pilit na ngumiti si Black Dog. Imposible. Ang tanging bagay na makapagbibigay daan sa iyo na bumalik ay ang pagkakataong ito. Ngayong nabunat na ang busog, wala nang babalikan. Kung magpumilit siya, baka may kislap ng buhay. Ngunit kung siya ay tumalikod, iyon ay nangangahulugan ng isang kompleto at lubos na checkmate. Walang pagkakataon na mabuhay. Talaga. Dahil ito nga, pagkatapos ay ipapadala kita sa iyong paglalakbay, upang alisin ang Leopold family ng isang sakuna. Pinaikit ni Brayden Leopold ang kanyang mga mata at tumango, inilagay ang kanyang daliri sa gatilyo. Huling pagkakataon, sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo? Walang tao. Kung gustong pumatay ng Young Master, sisihin ito sa Black Dog sa maling paghusga sa tao. Pumikit si Black Dog at sumandal sa upuan, naghihintay ng kamatayan. Click. Hinayla ni Brayden Leopold ang gatilyo, at umalangaw-ngaw ang tunog ng isang bakanteng silid. Ngunit sa sandaling iyon, nanginginig ang katawan ni Black Dog, isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumahas sa kanya. Itim na aso, hindi ko maiwasang magbantay laban sa iyo, iniisip kong may nagpadala sa iyo mula sa pamilya Leopold upang subukan ako. Sinalubong ni Brayden Leopold ang dart sa kanyang baywang at matamlay na sinabi, magsalita ka, ano ang iyong iniisip? Masyadong nagkataon lang ang overlap ng pagdating ng Black Dog sa sarili niyang mga mapaghimagsik na kaisipan. Sa ganoong kritikal na sandali, hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman. Kung ito ay isang pagsubok na ipinadala ng matandang master at nagpakita pa siya ng mga senyales ng pagtataksil, hindi ba siya nanganganib na mawala kahit ang kanyang kasalukuyang katayuan? Phew! Huminga ng malalim si Black Dog, pilit na kinakalma ang kanyang emosyon. Young Master, tinakat mo ako hanggang sa mamatay.
Mapatla ang kanyang kutis, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Kanina lang, gusto niya talagang sabihin na may pinadala siya, pero nagpigil siya. Pinatunayan nito na tama si Julius Reed, si Braden Leopold ay nag-iisip ng paghihimagsik. Ito ay isang espesyal na oras, unawain. Casual na inihagis ni Braden Leopold ang isang panyo at walang pakialam na nagtanong. Anong plano mo, young master? Ako na ang bahala sa bagay na ito. Kung ito ay mabaygo, wala itong kinalaman sa iyo. Kung ito ay magtagumpay, ang lahat ng kredito ay sa iyo, at hanggat ikaw ay nag-aalaga sa Black Dog kapag ikaw ay naging family head, ako ay lubos na masisiyahan. Tinapik ni Black Dog ang kanyang dibdib, nanambalik ang dating kalmado. Ngayong nakuha na ni Braden Leopold ang pain, wala nang dapat ipag-alala. Hanggat nagpapatuloy ang lahat ayon sa plano ni Julius Reed, maaari niyang itulak si Braden Leopold pababa sa isang puntong walang babalikan. Oh, sabihin mo sa akin kung paano ito ginawa. Namilog ang mga mata ni Braden Leopold habang nagmumuni-muni sa loob. Ito ay talagang isang walang talo na panukala. Kung tutuusin, kung may nangyaring mali, wala itong kinalaman sa kanya. Ang Black Dog ay tao ni Atlas Leopold, at dahil nakarete pa rin si Atlas Leopold, dapat itong lingkod na ito na kumikilos sa sarili niyang inisyatiba. Kung matagumpay, maaari niyang sabihin na ang itim na aso ay matagal nang tumalikod sa kanya, at ngayon ay inaasikaso lamang niya ang mga bagay para sa kanya. Ang lahat ng mga merito ay magiging kanya, kaya ano ang kailangan niyang katakutin? Kailangan ko ang iyong mga tauhan. Bigyan mo lang ako ng isang team, at ginagarantiya ko ang pagkumpleto ng misyon. Hindi ko lang aalisin ang mga humaharang sa iyo, kundi ililigtas ko rin ang Old Master ng Leopold family at ligtas na ihahatid siya sa iyo. Nagliyab ang pagnanasa sa mga mata ng itim na aso. Napakabuti. Bukas, ihahayag ko sa iyo ang kinaroroonan ng mga lalaking ito. Itim na aso, tandaan mo ito. Kung may mangyaring masama, walang magliligtas sa iyo. Sabi ni Braden Leopold sa malamig na tono. Kailangan niyang sumugal. Kung hindi, tuluyan na siyang matatanggal ng Leopold family. At mawawala ang lahat ng pag-aari niya. Walang lakas ng loob, walang kaluwalhatian. Pagsapit ng gabi, nakatayong mag-isa si Julius Reed sa tuktok ng Pearl on the Water, pinagmamasdan ang eksena sa gabi. Mr. Reed, ang Leopold family ay nasa kaguluhan ngayon, lahat ay sabik na iligtas si Fernando Leopold. Tumayo si Miguel Abbott sa likod ni Julius Reed, nag-uulat ng may paggalang. Habang mas matagal niyang kilala ang binatang ito, lalo siyang humahanga sa kanya. Maswerte pa nga siya sa pagiging matalino ng kanyang pinili noon. Kung pinili niyang kalabanan si Julius Reed noong una, baka nauwi na rin siya tulad ni Stanislaus Potter at Atlas Leopold, o kahit isang hamak na tulad ni Cesar Pendleton, na nakaluhod pa rin sa kanyang paanan, hindi ba? Ano ang Five River Province, pagkatapos ng lahat? Tulad ng inaasahan, tumanggaw si Julius Reed, nang hindi na nagsalita pa. Sa pamamagitan ng The Black Dog, natutunan niya ng detalyado ang bawat galaw ng Leopold family. Malinaw pa nga niyang alam ang sinasabi sa loob ng Leopold family. Ano ang dapat nating gawin? Kapag nag-away ang dalawang tigre, ang isa ay tiyak na masasaktan. Si Stanislaus Potter ay nagngangalit ngayon, at ang Leopold family ay hindi rin pushover. Dapat ba nating panoorin ang mga kaganapan, o dapat nating samantalahin ang sitwasyon? Tanong ulit ni Miguel Abbott. Bihira ang ganitong pagkakataon. Ang mga pangunahing pamilya ay nagpapanatili ng isang mapayapang magkakasamang buhay sa loob ng mga dekada at hindi pa napunit ang mukha ng isa't isa ng ganito. Ngayong si Whitley Leopold mismo ay lumabas na sa pagre-retiro, malinaw na nilayon niyang muling itatag ang reputasyon ng Leopold family. Sa pagitan ng Potter family at ng Leopold family, alin ang may mas malaking tsansa na manalo? Tanong ni Julius Reed. Ang pamilya Leopold. Pinag-isipang paliwanag ni Miguel Abbott, sa ibabaw, ang ating mga pangunahing puwersa ay halos pantay-pantay. Ngunit alam nating lahat na tayo ay mga huli lamang at walang malalim na ugat na mayroon ang Leopold family. Sinasabing ang isang malakas na dragon ay hindi kayang supilan ang isang lokal na ahas, lalo pa ang isang lokal na dragon tulad ng Leopold family. Kapag nasira ang dalawang pamilya, dapat pumili ang lahat ng puwersa.
Ang pagpili sa neutralidad ay ang pinaka-hindi matalinong aksyon. Hindi ito nakalulugod sa alinmang panig, at ang resulta ay mas masahol pa kaysa sa iba. Bukod dito, ang Leopold family ay may mga koneksyon sa buong Five River Province. Sa sandaling sumiklab ang digmaan, agad nilang isusuko ang Potter family sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Naunawaan ni Miguel Abbott ang tanawin ng Five River Province. Iyon din ang dahilan kung bakit gusto niyang dominahin ang lugar na ito ngunit palaging walang lakas ng loob na kumilos. Walang makakasira sa balanse. Dahil ang pamilyang Potter ay tiyak na matatalo, hindi ba ito alam ni Stanislaus Potter? Tawagan si Stanislaus Potter ngayon. Sumenya si Julius Reed, at si Miguel Abbott, nang walang pag-aalinlangan, ay agad na kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Stanislaus Potter. Mr. Abbott, tumatawag sa oras na ito, ano ang ibig mong sabihin? Maya-maya, isang napakamahinang boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Para silang apoy at tubig ngayon, at tumatawag pa rin siya. Stanislaus Potter, ang Leopold family ay malapit ng kumilos sa iyo, at ang Golden Eagle Group ay maaaring masira sa isang iglap. Ngunit mayroon akong ideya na makakatulong sa iyo na maalis ang Leopold family, kailangan lang ang iyong kooperasyon. Malumanay na sabi ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 184, Maselang Deployment sa Lungguhit 1. Nang marinig ni Julius Reed ang boses sa telepono, biglang bumagsak ang katahimikan sa kabilang dulo. Nakakatakot na tahimik ang hangin. Hindi nagsalita si Stanislaus Potter, at hindi rin nagsalita si Julius Reed. Si Keller Radcliffe, tulad ng isang attendant, ay nakatayo sa likod ni Julius Reed, hindi nangangahas na huminga ng malalim. Parang bumagal ang oras sa sandaling iyon. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, nagtanong si Stanislaus Potter, bakit ako maniniwala sa iyo? Nang marinig niya ang pangungusap na ito sa telepono ay nakahinga ng maluwag si Keller Radcliffe. Batay sa kanyang kaalaman, si Stanislaus Potter ay labis na mayabang at nakakatakot na ipinagmamalaki. Mahirap para sa kanya na yumuko sa harap ng kanyang kaaway. Ngunit ngayon, nag-alinlangan si Stanislaus Potter. Alam mo na ang desisyon ng Leopold family. Kung ang Golden Eagle Group ay lalaban hanggang sa kamatayan, maaaring mapinsala nito ang Leopold family. Ngunit ikaw, mas magiging miserable ang iyong katapusan. Lumingon si Julius Reed, maluwag na nagsalita sa telepono, we will settle our accounts sooner or later. Pero nagsimula ang bagay na ito dahil sa Leopold family, tinutulungan kita dahil hindi ko gustong mamatay ka sa kamay ng iba. Nang inig ang katawan ni Keller Radcliffe nang marinig ang mga salitang ito. Maaari bang pukawin ng gayong mapagmataas na pananalita si Stanislaus Potter? Ano man ang mangyari, si Stanislaus Potter ay isang kakilakilabot na figure. Ngayong napapagalitan at nililigawan pa, kaya niya ba itong tiisin? Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ni Keller Radcliffe na labis siyang nag-aalala. Mabuti. Isang salita lang ang binigkas ni Stanislaus Potter. Ngunit ang isang salitang iyon ay naglalaman ng kompromiso at pagpapasakop. Mamaya, makikipag-ugnayan sa iyo ang aking mga tao. Kasunod ng aking plano, maaari mong patayin ang ilang mga elit ng pamilya Leopold. Gayunpaman, Fernando Leopold, dapat mong ibigay siya sa akin, malaki ang pakinabang ko sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, nag-atubili si Stanislaus Potter ng 5 segundo bago sumagot, sana hindi mo ako dinadaya. Wala kang choice. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas si Julius Reed sa pribadong silid, patungo sa rooftop ng Water Pearl Tower, at nag-dial ng video call kay Keller Radcliffe. Matagal na siyang nandoon, at walang ideya kung ano ang kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit ang video call ay hindi nasagot ng mahabang panahon. Malamang, busy si Keller Radcliffe, kaya wala siyang pakialam. Ngayon, ang Five River Province ay nasa ganap na kaguluhan. Ang pamilya Leopold, hindi karaniwan, ay nagkusa na mag-aklas. Pinag-iisipan din ng ibang mga angkan kung aling panig ang tatahakin, dahil walang sino man ang mananatiling hindi maaapektuhan ng rumaragasang bagyong ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Julius Reed. Akala niya ay si Keller Radcliffe ang tumatawag, ngunit sa kasamaang palad, hindi pala. Ito ay ang kanyang nunal sa loob ng Leopold family, Black Dog.
Mula nang makuha ni Bane Cook ang Black Dog at dinala siya sa Titan Group, siya ay ganap na sumunod kay Julius Reed, hindi nang ahas na magtago ng kahit kay titing na pagtataksil. Maging ang video na iyon ng Atlas Leopold ay lihim na nakuha ng Black Dog at inihatid sa mga kamay ni Julius Reed. Ngayon, dinala niya ang responsibilidad na ibalik ang buong pamilya Leopold. Big Brother, pumayag na si Brayden Leopold. Kasalukuyan kong pinamumunuan ang kanyang personal na gwardya, naghahanda na tumungo sa lugar ng Potter family kung saan kinukulong nila si Fernando Leopold. At ang mga galaw at intensyon ng iba pang miyembro ng pamilya Leopold ay mahigpit din sa aking pagkakahawak. Si Brayden Leopold ay tunay na may kakayahan na tao pagkatapos ng Atlas Leopold, ang kanyang mga miyembro ay lubos na makitid. Mga plano. Nang matapos ni Black Dog ang kanyang ulat, may dumating na email sa telepono ni Julius Reed. Sa loob, mayroong mga plano ng aksyon ng karamihan sa mga tao ng pamilya Leopold. Napakagaling. Si Julius Reed ay nakatayo sa rooftop, maingat na sinusuri ang email. Habang binabasa niya, mas nagulat siya sa nilalaman. Ang pamilya Leopold ay tunay na namuhay ayon sa reputasyon nito bilang isang siglong gulang na angkan. Kahit na ang mga sangay nito ay kumilos ng nakapag-iisa, mayroon pa rin silang makabuluhang kakayahan sa pakikipaglaban at masusing plano. Kung talagang kikilos tayo ayon dito, hindi banggitin na ang pagliligtas kay Fernando Leopold ay magiging isang piraso ng cake, kahit na ang buhay ni Stanislaus Potter ay maaaring hindi garantisado. Ang ilang miyembro ng clan ay nag-hire pa ng mga assassin para samantalahin ang pagkakataong alisin ang mga miyembro ng Potter family. Black Dog, ginawa mo ang isang pambihirang trabaho sa bagay na ito. Susunod, sundin ang aking plano, at pagkatapos na dalhin si Fernando Leopold palayo, patayin ang mga nakaligtas na miyembro ng pamilya Leopold, ngunit tandaan na mag-iwan ng ilan. Muling bilin ni Julius Reed. Naiintindihan. Matapos makatanggap ng tugon, ibinaba ni Black Dog ang telepono. Samantala, sa ibang lokasyon. Sa Golden Eagle Group, ang opisina ng chairman. Boss Potter, nagayos kami ng malaking bilang ng mga bodyguard para ipagtanggol ang lugar na ito. Walang makakaalis kay Fernando Leopold. Dinala namin ang isa sa pinakamalakas na mersenaryong organisasyon mula sa South Africa upang bantayan ang loob ng gusali. At ang aming sariling mga tao ay pawang armado. Hanggat may nang-ahas na pumasok, sisiguraduhin naming hindi sila aalis ng buhay. Ang buong perimeter ng Golden Eagle Building ay sakop ng aming mga nakatagong armas expert, na walang blind spots na tumatakip sa buong building. Please rest assured. Nagtipon sa opisina ng chairman ang ilan sa mga pinakamahusay na lalaki ng Potter family, na armado kahit nakasuot ng bulletproof vests. Nagtitiwala ako sa paraan ng paghawak mo sa mga bagay-bagay. Gayunpaman, ang Leopold family ay isang matanda at itinatag, hindi dapat maliitin. Sa pagtingin sa masiglang mga binata sa kanyang harapan, si Stanislaus Potter ay sumandal sa kanyang upuan, dahan-daang minamasahe ang kanyang mga templo. Ang mga lalaking ito, na kilala bilang 7 tagapangalaga, ay kasama niya mula pa noong siya ay umakyat sa kapangyarihan at lubos na mapagkakatiwalaan. Sa paglipas ng mga taon, habang umuunlad ang Golden Eagle Group, hindi rin nagpabiya si Stanislaus Potter na bumuo ng sarili niyang private security team. Kung tutuusin, mas pinahahalagahan ng lahat ang kanilang buhay kapag mayroon na silang pera, at laging may pangamba na baka may mangyari na hindi inaasahan. Gaya ng sitwasyon ngayon, kung wala siyang sariling kapangyarihan, hindi malulutas ng pera lang ang problema. Stanislaus Potter, maaari sana kaming umupo at pag-usapan ito. Ano ang mabuting na idudulot nito para sa iyo? Sa kanyang likuran, si Fernando Leopold, na puno ng puting buhok, ay umiling at huminga ng malalim. Tiyak na magbibigay sa iyo ng isang kasiya siyang resolusyon ang siglong gulang na pundasyon ng pamilya Leopold kung gumawa ito ng mali. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa ganitong paraan, walang alinlangan na hinahayaan mo ang iba na umani ng mga benepisyo. Resolution. Anong klaseng resolusyon ang maibibigay sa akin ng Leopold family? Nang marinig ito, muling nagdilim ang mukha ni Stanislaus Potter. Lumapit siya kay Fernando Leopold at umungol, maaari mo bang pagalingin ang mga binti ng anak ko, o buhayin mo ba si Harlan Potter?
Sinundan siya ni Harlan Potter sa loob ng napakaraming taon, para lamang matugunan ang isang malagim na kamatayan. At si Kwame Potter, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay nakahiga ngayon sa isang kama, walang pinagkaiba sa isang pile. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa aking Leopold family. Ang taong dapat mong paghihigantihan ay si Julius Reed, hindi kami. Si Fernando Leopold ay nagsalita ng may dignidad at kalmado, na angkop sa isang elder ng pamilya Leopold, na likas na may pagmamalaki. Kung hindi ginawa ni Atlas Leopold ang bitag na ito, paano magkakaroon ng ganitong sitwasyon ngayon? Ngunit ang hustisya ay may mga mata, at sa wakas, nakuha niya ang kanyang kabayaran. Narinig ang Leopold family na nagpapatuloy pa rin sa kanilang mapagmataas na saloobin, si Stanislaus Potter ay sumabog sa galit. Ding! Sa pagkakataong iyon ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tunog iyon ng email. Nang makita niya ang nagpadala at ang paksa ng email, mag-isa siyang naglakad patungo sa bintana para basahin ang nilalaman nito. Matapos basahin ang buong email, namula ang mukha ni Stanislaus Potter, at bahagyang nanginig ang kamay niyang nakahawak sa telepono. Detalyado ang planong inilatag. Kung talagang naaayon ito sa plano, hindi lang maliligtas si Fernando Leopold, ngunit maaaring hindi rin matitiyak ang sariling buhay. Ang depensang pinaniniwalaan niyang hindi malulutas ay talagang puno ng mga butas sa simula. Dahil sa kanyang mga tao, mayroong isang nunal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 185, ang mole sa Lungguhit L. Quadircook, sinimulan mo akong sundan noong 18 taong gulang ka, tama ba? Matapos iligpit ang kanyang cellphone, umupo si Stanislaus Potter sa kanyang upuan na parang hindi natulog. Nagsindi siya ng sigarilyo, pinag-cross ang kanyang mga paa, at napatingin sa isang binata sa kanyang harapan. Talaga, si Kuya ang bumuhay sa akin, nagbigay sa akin ng buhay na mayroon ako ngayon. Tumanggaw si Quadircook. Sa kanyang 18 taon, nakipag-away siya sa isang dockworker dahil sa isang trabaho. Noong panahong iyon, nagsisimula pa lang ang negosyo ni Stanislaus Potter. Nasa pantalan siya para kumuha ng mga paninda nang makita niya si Quadircook na nakikipaglaban sa 3 lalaki ng mag-isa. Kahit na malinaw na outmatched siya, hindi siya umatras. Itong fighting spirit ang humipo kay Stanislaus Potter. Pagkatapos kunin ang mga paninda, sinundan ni Quadircook si Stanislaus Potter sa hindi gaanong kalaking Golden Eagle Trading, ang pasimula sa Golden Eagle Group, at sinimulan ang kanyang pakikibaka. Sa loob ng 10 taon, laging nangunguna si Quadircook, kasing tapang ng dati. Sa grupo, siya ay nireranggo sa 3, isang posisyon na may mataas na katayuan. Taon-taon, maaari siyang kumita ng mahigit 100 milyon mula sa mga dibidendo ng grupo. Mabuti at naaalala mo, ako, si Stanislaus, ay palaging may sarili kong mga patakaran sa paggawa ng mga bagay. Hanggat ikaw ay tapat, natural na hindi kita pagmalupitan. Ngunit kung sino man ang magtaksil sa akin, sa palagay ko ay alam mo kung ano ang kanilang kahahantungan. Huminga ng malalim si Stanislaus Potter sa kanyang sigarilyo at dahan-daang ibinuga ang usok. Kuya, bakit mo naisip ang biglain ito? Boss, nagsalita si Alastair Martin. Siya ang pinakamatagal na kasama ni Stanislaus Potter. Bagaman ang kanyang mga kakayahan ay hindi kasing husay ng iba, palagi niyang natutugunan ang mga inaasahan ni Stanislaus Potter, nakikipag-ugnayan, at nagtataglay ng pinakadakilang kapangyarihan. Bukod dito, bilang isang mabait na tao, napakahusay niyang nakikisama sa iba pang 6. Wala lang, baka sentimental lang ako dahil sa edad. Casual na sabi ni Stanislaus Potter. Ngunit ang kanyang mga salita, na parang nagpapahiwatig, ay agad na nagpasindik sa lahat. Boss, kung sino man ang manggahas na ipagkanuluka, sasabugan ko sila. Snap! Inihampas ni Austin Hierro ang kanyang baril sa mesa at pinalo ang kanyang dibdib, sinabing, isinusumpa ko sa aking karangalan sa iyo na hinding-hindi ako magkakaroon ng pangalawang puso sa buhay na ito para kay Kuya. Siya ay nasa ika-6 na ranggo dahil sa kanyang napakalakas na kakayahan sa pakikipaglaban at karaniwang namamahala sa seguridad ni Stanislaus Potter. Maging ang ilan sa mga personal na gwardya ay personal niyang sinanay at pinili. Masasabing sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Stanislaus Potter, isa si Austin Hierro, isang taong pinagkatiwalaan niya ang kanyang buhay at kapalaran.
Eksakto. Kuya, tayong magkakapatid ay talagang hindi ang tipong walang utang na loob. Sunod-sunod din na nagpahayag ng paninindigan ang iba. Ang sinumang nakarating sa posisyon na ito ngayon ay hindi tanga. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Austin Hierro ang isang kristal na cube mula sa kanyang dibdib at ibinigay ito kay Stanislaus Potter. Ang tinatawag na token ay isang mataas na naka-encrypt na electronic chip. Ito ay isang sopistikadong elektronikong aparato na labis na namuhunan ni Stanislaus Potter upang dalhin mula sa ibang bansa. Katulad ng sinaunang Chinese Commander Seal. Ang natatanging password ay ang iris ni Stanislaus Potter. Sa loob ng grupo, ang bawat pinuno ng squad ay magkakaroon ng katulad na kubo. Tanging ang dalawang cube na ito ang makakapag-activate sa natitirang mga crystal cube. Kahit na gusto ng isa na pekain ito, imposible. Kapag ang kubo ay naisa-aktibo, ito ay nagpapahiwatig ng kalooban ni Stanislaus Potter, at lahat ay dapat sumunod ng walang pasubali. Ikaw, halika dito. Nang makita ang kubo, sa halip na magmadali upang i-verify ito, kinawayan ni Stanislaus Potter ang isang pinuno ng squad sa opisina. Tagapangulo. Mabilis na lumapit ang pinuno ng pangkat. Ilabas mo ang iyong cube. Sumenya si Stanislaus Potter, at agad na inilabas ng squad leader ang cube sa kanyang dibdib. Sindihan mo. Tumingin si Stanislaus Potter kay Austin Hierro, puno rin ng pagnanasa ang kanyang tingin. Ayaw niyang maniwala na totoo ang nakasulat sa email. Kung totoo nga, hindi mapapatawad ni Stanislaus Potter ang kanyang sarili sa kanyang nabigong buhay. Naiintindihan. Pinulot ni Austin Hierro ang cube at inilagay sa ibabaw ng squad leader's cube, baka sa mukha nito ang curiosity. Hindi niya maintindihan kung bakit gagawin ng chairman ang ganoong bagay sa mga oras na ito. Ngunit pagkatapos, nagpahayag siya ng pagkabigla, na nagsasabing, ano? Paano ito nangyari? Ang dalawang cube, nang magkadikit, ay hindi nag-react. Isa lang ang ibig sabihin nito, ang token sa kanyang kamay ay peke. Austin Hierro, ikaw na bastos, maglakas loob na ipagkanulo ang amo. Nanliit ang mga mata ni Alistair Martin, agad niyang inilabas ang kanyang dart sa kanyang baywang at itinutok ito kay Austin Hierro, nagmumura, ipinagkatiwala sa iyo ng amo ang kanyang buhay at kapalaran, at ngayon ay nang-ahas ka talagang ipagkanulo siya. Ang kapaligiran sa buong opisina ay naging medyo nakakatakot. Kuya, ang katapatan ko sa iyo ay saksi ng langit at lupa. Pumalakpak. Lumuhad si Austin Hierro sa lupa, itinuro ang kanyang ulo, na nagsasabing, kung mayroon akong pangalawang puso, naway hindi ako mamatay ng mabuting kamatayan. Sa kanyang mahalagang tungkulin, siya ang pinakamaraming oras kasama si Stanislaus Potter. Lalo na nang mamatay si Harlan Potter, muntik na siyang maging kahalili. Ngayon, nang makitang hindi epektibo ang token, ang una niyang instinct ay napalitan na ito. Kuya, namali ako. Sa puntong ito, naglakas loob ka pa ring tanggihan ito. Lumapit si Quadircock kay Austin Hierro at malamig na tinanong siya, sabihin mo sa akin. Ang Leopold family ba ang nagpadala sa iyo dito? Sa tanong na ito, sabay-sabay na lumilipat ang mga mata ng lahat. Ang Leopold family ay talagang nakalusot sa hanay ng Golden Eagle Group. Kung ang isang tao dito ay magtaksil, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Hindi ko ginawa. Nanlaki ang mga mata ni Austin Hierro, nakatingin kay Stanislaus Potter, big. Kuya, maniwala ka sa akin. Mukhang walang seryosong pamimilit, hindi ka magbubukas. Pinaikit ni Quadircock ang kanyang mga mata, na nagsasabing, pakiusap, hayaan mo akong buksan ang kanyang bibig. Ano ba ang pagmamadali mo? Sinapo ni Stanislaus Potter ang kanyang mga templo, medyo walang magawang sinabi, Quadircock, ano iyon sa iyong baywang? Agad na natigilan si Quadircock nang tanungin ito. At si Alistair Martin, nakatayo sa tabi, ay nakaramdam din ng mali. Sa pagsunod kay Stanislaus Potter sa loob ng maraming taon, natural niyang naiintindihan ang kahulugan ng amo. Huwag kang gagalaw. Itinutok ni Alistair Martin ang kanyang dart kay Quadircock at inabot ang kanyang baywang. Ang token. Ilang sandali pa, si Alistair Martin, na may hawak na crystal cube, ay sinindihan ang cube na hawak noon ng squad leader. Ngayon, ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Malakas na hinampas ni Stanislaus Potter ang mesa, tumayo at sumigaw, Quadircock,
hindi ka nagpapasalamat. Nanginginig ang buong katawan niya, at namumula ang mga eyeballs niya. Fuck! Quadircook, ikaw na bastos ang nagtayo sa akin. Tumalon din si Austin Hierro mula sa lupa at hinawakan si Quadircook sa leeg, magsalita ka. Bakit mo pinagtaksilan ang amo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 186, ang galit ni Stanislaus Potter sa lungguhit isa. Si Austin Hierro ay nasa gilid dahil sa pagkawala ng token. Sa ganitong kritikal na yugto, hindi banggitin ang pagkawala ng tiwala ni Stanislaus Potter, tila imposible para sa kanya na alisin ang tatak ng isang taksil. Hindi man siya mamatay ngayon, hahamakin siya ng mga taga Five River Province. Ngayong natagpuan na niya ang taong bumalandra sa kanya, paanong hindi magagalit si Austin Hierro? Hindi lang siya, lahat ng naruroon ay kakaibang galit. Sa pagharap sa gayong kakilakilabot na kaaway, ito na sana ang panahon para sa mga taong ito na magkaisa at magtulungan, ngunit may isang taksil sa kanilang gitna. Dahil sa kaisipang ito, sunod-sunod na namumukod tangi ang mga nagkaroon ng isyo sa Quadircook dati. Ang ingrate, ang amo ay naging napakabuti sa iyo, ngunit ibinabalik mo ang kabaitan ng may pagkapuot. Quadircook, it turns out you can't judge a book by its cover. Habang ang magkapatid ay nakikipaglaban sa dugo, sinasaksak mo kami sa likod. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong mga kapatid? Kasuklam-suklam na aso, hindi ka karapat-dapat na maging tao. Ang pag-iisip ng isang taksil sa kanila ay nagbigay ng lamig sa gulugad ng lahat. Kung talagang kinuha ni Quadircook ang token at inilipat ang mga tauhan ni Stanislaus Potter, hindi ba lalakad ang pamilya Leopold sa walang nakatirang teritoryo? Bukod dito, hindi lang pinagtaksilan ni Quadircook ang mga lalaking ito, halos itinutulak niya ang Golden Eagle Group sa apoy. Kung wala ang Golden Eagle Group, saan magmumula ang kanilang kayamanan at katayuan? Ang pagputol ng kabuhayan ng isang tao ay katulad ng pagpatay sa kanilang mga magulang. Boss, isa, sa sandaling matagpuan si Quadircook na may dalang token, bumagsak ang kanyang buong katawan sa lupa, at bagamat siya ay sinasakal, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Siya ay kumilos ng palihim, masasabi ng isang walang kamali-mali. Bukod dito, walang nakakaalam tungkol sa bagay na ito maliban sa ilang matataas na miyembro ng Leopold family. Sa nalalapit na operasyon at tagumpay na malapit ng maabot, bakit napunta sa liwanag ang lahat? Sa pagsunod kay Stanislaus Potter sa loob ng maraming taon, natural na alam ni Quadircook kung ano ang mga kahihinatnan ng pagkakanulo. Kamatayan. Walang pagkakataon na mabuhay. Stanislaus Potter, bitawan mo siya. Umupo si Stanislaus Potter sa boss chair, tahimik na nagsisindi ng sigarilyo. Si Quadircook ay kasama niya mula noong siya ay 18, at ngayon, makalipas ang 10 taon, nakita niya siya bilang kanyang sariling kapatid. Sa paglipas ng mga taon, sa tuwing may nagsasalita ng masama tungkol kay Quadircook, mahigpit itong pinipigilan ni Stanislaus Potter. Matapos lumaki ang Golden Eagle Group, ang lahat ng mga lalaking ito ay medyo napalaki, nagpapakasasa sa mga babae, at halos hindi nawawala ang anumang pagkakataon para sa pag-inom, pagsusugal, at bisyo. Sa mga ito, si Stanislaus Potter ay pumikit, pagkatapos ng lahat, sila ay kanyang mga kapatid. Bukod, ano ang layunin ng kumita ng pera kung hindi upang tamasahin ito? Kung hindi, ang pera sa bangko ay isang string ng mga numero lamang. Ngunit hindi kailanman naisip ni Stanislaus Potter na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay magtatraidor sa kanya. Kuya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Quadircook, 3 taon na ang nakalipas, nakilala ko ang isang babae. At ang babaeng iyon ay apo ni Whitley Leopold, si Flint Leopold. Sa buhay na ito, hindi ko naisip na ipagkanulo si kuya, ngunit hindi ko kayang mawala siya. Pagkatapos ng kanyang mga salita, lumuhad siya sa lupa, yumoko ang kanyang ulo sa katahimikan. Para sa isang babae, handa kang ipagkanulo si kuya. Sinampal siya ni Alistair Martin sa buong mukha, umuungal, lahat ng mayroon ka ngayon ay ibinigay sa iyo ni kuya. Quadircook, hindi ka nagpapasalamat. Bilang pinuno ng Seven Guardians, nagkaroon siya ng partikular na malapit na relasyon sa mga lalaking ito. Madalas silang nagiinuman, may usapan man o wala, at malalim ang ugnayan nila.
Ngayong naging taksil na ang kanyang dating kapatid, hindi lang galit ang naramdaman ni Alistair Martin kundi pati na rin ang pait. Kinakargahan ni Flint Leopold ang anak ko. Ngayon, bina-blackmail ako ni Whitley Leopold gamit ito. Sabi niya basta makuha ko ang token, hahayaan niya ang babae at ang bata. Biglang tumangala si Quadircook, ang kanyang mukha ay may bahid ng luha. Kuya, hindi ko kayang mawala sila, ngunit sinisiguro ko sa iyo, sa sandaling palayain sila ng pamilya Leopold, isusumbong kita kaagad. Pagkatapos nitong pagpapaliwanag, medyo hamupa na rin ang galit ng iba, tutal, magkapatid sila na matagal nang magkasama. May kaunting pagmamahal pa rin sa kanilang mga puso. Kahit pinagbantaan ka, hindi ka dapat gumawa ng isang bagay na nagtataksil kay kuya. Quadircook, bakit ang tanga mo? Si Alistair Martin ay sumigaw tulad ng isang nakatatandang kapatid, sa matinding paghihirap, mabilis na humingi ng tawad sa kuya. Ito ay isang alok ng isang paraan para sa Quadircook, alam ng lahat na si Stanislaus Potter ay isang taong sentimental. Kung inamin ni Quadircook ang kanyang mga pagkakamali, malaki ang posibilidad na iligtas ni Stanislaus Potter ang kanyang buhay. Kahit na ang kaluwalhatian at kayamanan ay maaaring mawala, ang pagiging buhay ay mas mabuti kaysa sa anupaman. Humingi ng tawad ngayon. Naunawaan naman ng iba ang intensyon ni Alistair Martin, hayagang pinapagalitan habang palihim na humihingi ng pasensya. Kuya, ako, Quadircook, tumayo si Stanislaus Potter, na direktang hamarang sa kanya, kung hindi ko nakuha ang katalinuhan, hinding-hindi ako maniniwala na maaari mo akong ipagkanulo. Kahit ngayon, hilig kong palambutan ang aking puso at patawarin ka. Sayang. Huminga siya ng malalim at malamig na nagtanong, nangako sa iyo si Whitley Leopold na kapag namatay ako, ikaw na ang may-ari ng Golden Eagle Group. Flint Leopold, wala ang taong iyon sa mundong ito. Whoosh! Marahas niyang binasag ang tasa ng tsaa mula sa mesa papunta sa sahig. Nang matanggap ni Stanislaus Potter ang email mula kay Julius Reed, hindi siya naniwala. Hindi niya akalain na ang isang empleyadong sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon ay magtataksil sa kanya. Ngunit hanggang sa natagpuan ang token ay alam niyang totoo ang lahat. Ang puso ng tao ay hindi maarap, at ang tunay na motibo ni Quadircook ay malinaw na inilatag sa email. Binigyan ni Stanislaus Potter si Quadircook ng mga pagkakataon hanggang sa huling sandali. Kung ang isang empleyado na nakasama niya sa loob ng 10 taon ay maaaring maging malinis, hindi niya gagawing mahirap ang mga bagay. Ang pagbibigay ng halaga ng pera at pagpapadala kay Quadircook sa ibang bansa ay isang napaka-normal na bagay na dapat gawin. Si Stanislaus Potter ay isang taong may malalim na damdamin. Ngunit nililin lang siya ni Quadircook noon pa man. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi siya nagsalita ng kahit isang katotohanan. Kuya, ako. Ang mga mata ni Quadircook ay napuno ng takot, at ang kanyang mukha ay namutla sa isang iglap. Hindi niya maintindihan kung paano napunta sa liwanag ang bagay na ito. Kuya, makinig ka sa paliwanag ko. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakaranas siya ng takot. Austin Yarrow, ilabas mo siya. Ipinikit ni Stanislaus Potter ang kanyang mga mata at agad na tumanda ng husto. Ang pagkakanulo ng isang taong pinakamalapit ay napakasakit na realisasyon. Naiintindihan. Pinaikit ni Austin Yarrow ang kanyang mga mata at, binuhat si Quadircook gamit ang isang kamay, lumabas ng opisina. Whoosh! Mabilis siyang naglakad pabalik, muling bumalik sa katahimikan ang opisina. Maging si Fernando Leopold, na nakatayo sa malapit, ay labis na namangha na hindi siya makapagsalita. Stanislaus Potter, alam mo ba ang tungkol dito? Hindi niya alam ang mga plano ng pamilya Leopold, ngunit dahil si Quadircook ay hinarap, ipinahiwatig nito na halos tiyak na tama ang kanilang mga hinala. Ngunit paano maaaring tumagas ang naturang top secret intelligence? Talaga bang may kakayahan si Stanislaus Potter na mangalap ng katalinuhan mula sa inner circle ng Leopold family? Kung totoo iyon, ang Leopold family ay natalo sa simula pa lang. Kuya, nakakatakot talaga. Habang abala ang magkapatid sa paghahanda, hindi ko akalain na tatama ang kalaban mula sa loob. Kung hindi dahil sa iyong matalinong pamumuno. Tumigil si Alistair Martin sa kalagitnaan ng pangungusap. Dahil masasabi niyang medyo hindi nasisiyahan si Stanislaus Potter. Lahat, humanda.
Maging on 120% alert. Pagkatapos sabihin ito, iniwan ni Stanislaus Potter sina Austin Hierro at Alistair Martin at pinaalis ang iba sa opisina. Matandang Mr. Leopold, gusto mo bang bumalik? Tumingin siya kay Fernando Leopold at tinanong ang tanong na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 187, ang taksil ng pamilya Leopold sa Lungguhit L. Lalong tahimik ang madilim na gabi. Ang oras ay umabot na sa 12:00 ng hating gabi, at ang mga naglalakad ay nawala na lahat sa mga lansangan. Isa-isang lumitaw ang madilim na mga figures sa paligid ng Golden Eagle Group, pagkatapos ay mabilis na nagtago sa mga lansangan. Young Master, handa na kami. Ang isang nangungunang lalaki na may hawak na walkie-talkie ay mahinang nagtanong, tuloy ba tayo? Whoosh! Bago pa makatanggap ng sagot, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. At ang lalaking nagsasalita ay may kupido sa kanyang noo, diretsyong bumagsak sa lupa. Kuya Cook, ang iba ay natakot, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Maingat silang tumingin sa paligid, bawat isa ay nakakaramdam ng lamig sa kanilang gulugad. Ang sandata ng salarin, na nakatago sa hindi kilalang lugar, ay nagawang mailabas ang kanilang pinuno ng iskwad sa napakaikling panahon. Hoy, magluto, ano ang nangyayari? Ano ang tunog na iyon sa iyong dulo? Isang nag-aalalang sigaw ang nanggaling sa walkie-talkie. Young Master, may gumamit ng dart, naalis na si Brother Cook. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mabilis, may kinuha ang walkie-talkie para makipag-usap sa taong nasa kabilang dulo. Ano? Sabihin mo ulit, patay na si Cook. Halatang hindi makapaniwala ang nasa kabilang dulo. Kung ang kanilang pinuno ay nahulog bago pa man sila nagsimula, paano sila magpapatuloy? Oo, may isang tao na may nakatagong armas sa paligid natin. Maingat na tumingin sa paligid ang nagsasalita, nanginginig ang boses. Umalis, walang pag-aalinlangan, muling dumating ang order sa walkie-talkie. Nag-utos si Young Master ng retreat. Ibinaba ng lalaki ang walkie-talkie at ikanaway ang kamay sa mga empleyado. Whoosh! Noon lang, hindi mabilang na crossbow arrow ang lumipad sa himpapawid. Hindi nagtagal, muling tumahimik ang kalsada. Anong nangyayari? Anong ingay iyon? Ang taong nasa walkie-talkie ay halatang tuliro, kahit na medyo nag-aalala. Pero walang sumagot sa kanya. Tanging walang katapusang katahimikan. Paumanhin, inalagaan ko ang iyong mga lalaki para sa iyo. Matapos marinig ang malamig na boses, naduraj ang walkie-talkie sa ilalim ng paa. Linisin ang eksena, hintayin ang susunod na grupo. Ikanaway ni Black Dog ang kanyang kamay, at agad na binuhat ng grupo ng mga lalaking nakaitim ang mga bangkay. At muli nilang itinago ang kanilang mga sarili. Samantala, sa isang vilya na kabilang sa pamilya Leopold, marahas na binasag ni Yates Leopold ang aparato sa kanyang kamay, na nanginginig ang kanyang buong katawan. Ito ang kanyang heavily financed personal bodyguard team, lahat ay nawala ng ganoon lang. At kung ang taong nasa likod ng lahat ay si Stanislaus Potter, wala siyang ideya. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos na mailabas ang kanyang mga tauhan, nagsimulang magsara ang iba't ibang miyembro ng pamilya Leopold sa Golden Eagle Group. Ang Black Dog, na alam ang kanilang mga plano sa labas, ay halos naghihintay sa paunang natukoy na lugar, na walang kahirap-hirap na kinuha ang mga miyembro ng Leopold family na ito. Iniwan ang ilang nakaligtas, at binanggit ang pangalan ni Braden Leopold, pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan sa isang motel na hindi kalayuan sa Golden Eagle Group. Whoosh! Matapos si Kane buksan ang pinto, nakita nila si Fernando Leopold, na parang zombie na nakagapos. Walang ibang tao sa kwarto. Matandang Mr. Leopold, empleyado ako ng Braden Leopold, partikular akong naparito upang iligtas ka. Agad namang lumakad ang Black Dog at pinunit ang tape na nakaipit sa bibig ni Fernando Leopold. Black Dog, hindi ba kasama mo si Atlas Leopold? Si Fernando Leopold, isang aktibong matandang miyembro ng Leopold family, ay may mahusay na pag-unawa sa dynamics ng pamilya. Kasalukuyang nakahiga si Atlas Leopold, kaya nagpunta ako sa trabaho para kay Braden Leopold upang maghiganti para sa kanya. Ang Black Dog ay agad na gumawa ng dahilan. Oo naman, pinaniwalaan ni Fernando Leopold na totoo ito. At least may konsensya ka.
Tandaan mong ipaghiganti ang iyong master mo. Sa kanyang pananaw, maging si Atlas o si Brayden, parehong mga young masters ng Leopold family. Kung sinong empleyado ng young master ang nasa ilalim niya ay walang pinagkaiba sa kanya. Bukod dito, nabali ang mga paa ni Atlas Leopold at hindi pa rin namamalayan hanggang ngayon. Gusto ng Black Dog na maghiganti at talagang makakaasa lang siya sa ibang young masters. Umalis tayo mabilis bago dumating ang mga tao ni Stanislaus Potter dito. Bagamat medyo may edad na si Fernando Leopold, matatag pa rin siya. Sa kabila ng kalunos-lunos na pagsubok, siya ay masigla pa rin at pinangunahan ang daan palabas ng hotel. Nang nasa sasakyan na sila na inihanda ng maaga, dumiretso ang grupo sa villa ng pamilya Leopold. Tapos na, nagpadala ng mensahe ang Black Dog kay Brayden Leopold. Hindi masama. Sumagot si Brayden Leopold ng 2 salita lang, ngunit ito ay kumakatawan sa pagkilala sa kanya. Kasabay nito, natanggap din ni Julius Reed ang mensahe. Ngumiti siya, kinuha ang kanyang telepono, at nag-dial ng kakaibang numero. Maya-maya, may sumagot sa kabilang linya. Hello, sino ito? Medyo may edad na ang boses ngunit puno ng sigla. Mr. Whitley Leopold, nakakatuwa. Si Julius Reed ay nakatayo sa tuktok ng Water Pearl Building, nakatingin sa mabituing kalangitan, paano kung makipag-deal tayo? Ikaw si Julius Reed. Si Whitley Leopold, bilang isang taong nabuhay ng maraming taon, ay nahulaan kaagad ang pagkakakilanlan ni Julius Reed. Tama, medyo may kakayahan ang matanda. Hindi naman itinanggi ni Julius Reed. Magaling. Ang lakas ng loob mong tawagin ako. Tumawa ng malakas si Whitley Leopold. Kahit na curious ako kung paano mo nakuha ang numerong ito, mas interesado ako sa kung anong uri ng deal ang gusto mong gawin sa akin. Ang numerong ito ay kilala lamang ng mga panloob na miyembro ng pamilyang Leopold. Kung may nakakaalam sa labas, tiyak na nangangahulugan ito na nagkaroon ng leak. Sa madaling salita, may nunal sa loob ng pamilya. Kalimutan mo na, nagbago na ang isip ko. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed at mabilis na ibinaba ang telepono. Ngunit sa kabilang dulo, si Whitley Leopold ay hindi gaanong nakaka-relax. Nagdilim ang kanyang mukha, at lumingon siya sa isang matandang lalaki sa tabi niya. Chad, imbestigahan mo agad, may nunal tayo sa loob ng pamilya natin. Old Master, ang pamilya Leopold ay may nunal. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinatawag na Chad ay hindi masyadong naiintindihan. Ang numero ko, walang alam na tagalabas. Iilan lang ang mga miyembro ng pamilya, tingnan mo isa-isa, hanapin natin ang nunal. Nanliit ang mga mata ni Whitley Leopold habang malamig siyang ngumisi, gusto kong makita kung sino ang napakatapang. Oo, tumanggo si Chad at mabilis na umalis. Sa malawak na silid, tanging si Whitley Leopold lamang ang naiwan. Umupo siya sa tabi ng bintana, ang mga kamay ay nasa tungkod, bumubulong sa sarili. Julius Reed, bagay ka talaga. Pero hindi ka dapat naglaro, lalo na't hindi ka dapat pumunta sa Five River Province. Basta pumunta ka dito, kailangan mong magpasakop sa akin. Ding-ailing-ailing. Maya-maya lang ay tumunog ang telepono sa tabi ng kanyang kama. Hello. Pagkatapos kunin, ipinagpatuloy ni Whitley Leopold ang kanyang dating tono. Old Master ng Leopold family, may nunal kami. Wala na ang lahat ng pinadala namin. Isang galit na boses ang lumabas sa telepono. Anong sabi mo? Sumimangot si Whitley Leopold, nakaramdam ng masamang premonition. Lahat ng mga taong ipinadala natin ay nalipol sa daan. Ganap na alam ng kaaway ang ating mga galaw, sa liham. Napuno ng galit ang telepono. Hintayin ang aking mga tagubilin. Mabilis na ibinaba ni Whitley Leopold ang telepono, na gustong tawagan ang iba pang miyembro ng pamilya ni Leopold. Pero pagkababa niya ay may tumawag na naman agad. Matandang guro, ang aking 30 ilang mga tauhan, lahat ay wala na. Sa tingin ko ay may isang taksil sa loob ng pamilya. Ito ay isa pang panloob na tawag. Parang tubig pa rin ang ekspresyon ni Whitley Leopold, at bahagyang nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa tungkod. Naiintindihan ko. Matapos huminga ng malalim, ibinalik niya ang telepono at sumigaw sa pintuan, tumawag ng family meeting. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 188, Pagbawi ng Tiwala sa Lungguhit L.
Ang mga tao ni Stanislaus Potter ay naghintay buong magdamag hanggang madaling araw at walang hinarap na atake mula sa pamilya Leopold. Natagpuan nila ito na lubhang nakakagulat. Ilang oras nang naninigas ang mga ugat, at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nangangahas na mag-relax. Hindi kaya sumuko na ang pamilya Leopold. Pero halatang imposible iyon. Ang lahat ng katalinuhan na nakalap mula sa iba't ibang mga mapagkukunan ay nagpakita na ang Leopold family ay maglulunsad ng isang galit na pag-atake kagabi. Bawiin ang lahat. Lumitaw si Stanislaus Potter sa likod ni Alistair Martin nang walang paabi, tinapik siya sa balikat, pagod na rin ang lahat. Kuya, ayos lang kami. Pinagmamasdan tayo ng Leopold family, at hindi tayo dapat maging pabaya. Hanggat nasa kamay natin si Fernando Leopold, hindi ito pababayaan ng Leopold family. Tanggi ni Alistair Martin. Kung ikukumpara sa kaligtasan ni Stanislaus Potter, walang halaga ang kanilang pagod. Hanggat maaari nilang protektahan ang Golden Eagle Group, ito ay magiging malaking pakinabang sa lahat. Kung tutuusin, lahat sila ay may interes na nakataya. Ang Leopold family ay hindi nakikilos, ang bagyo ay lumipas na sa ngayon, ang lahat ay nagpahinga. Bahagyang ngumiti si Stanislaus Potter at bumalik sa opisina ng CEO, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Ang lahat ay tulad ng inilarawan ng email. Wala ni isang detalye ang nawala. Siya, sa kabaligtaran, ay nagnanais na ito ay hindi tumpak, ngunit sa kasamaang palad, walang isang error. Sino ka ba talaga? Whiz. Sinuntok niya ang mesa, hindi napigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Noong una, inakala rin niya na si Julius Reed ay isang ordinaryong kabataan lamang, ngunit ngayon, kahit ang matandang fox na ito ay hindi maiwasang matakot sa kanya. Masyadong nakakatakot, at gayon pa man ang gayong tao ay kalaban pa rin niya. Way, huminga ng malalim si Stanislaus Potter at dinial ang numero ni Julius Reed. Mr. Potter, kumusta na? I have to admit, you're very strong. Lahat ng nangyari just as you predicted, not a half step off. But, our grudge isn't settled. Sa tuwing naiisip ni Stanislaus Potter si Kwame Potter, namumuo sa kanyang puso ang galit na hindi niya mapigilan. Noon pa man ay pinakamamahal niya ang anak niyang ito. Ngayon, upang makita siyang may kapansanan, paano niya ito matatanggap bilang isang ama? Masyado mong siniseryoso ang sarili mo. Matapos iwanan ang mga salitang ito, ibinaba ni Julius Reed ang telepono, naiwan si Stanislaus Potter na mag-isa upang mag-space out sa kanyang opisina. Sa pamamagitan ng kanyang natatanging network ng katalinuhan, nalaman na ni Stanislaus Potter na ang buong Leopold family ay nayanig. Susunod kaya siya? Sa pag-iisip nito, nanginginig siya habang nagsisindi ng sigarilyo. Sa villa ng Leopold family, si Whitley Leopold ay nakaupo na nakapikit, nakasando sa isang upuan, ang kanyang isip ay hindi nababasa. Ang natitirang mga tao sa pamilya Leopold ay nakaupo sa kanilang mga lugar na mukhang talunan, tulad ng mga aso na nawalan ng kanilang mga tahanan, walang espiritu at nalulumbay. Ilang oras nang nagaganap ang pulong, ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito nagtatapos. Ngayon ang pinakamalaking kahihiyan para sa Leopold family. Nang tumaas ang boses ni Whitley Leopold, nataranta ang lahat ng nakaupo, at lahat sila ay nagtaas ng ulo upang tingnan ang Team O'Neill. Isang siglo ng pundasyon, isang siglo ng pamana. Tiningnan ng matanda ang mga nagtitipon, alis sa isang iglap. Walang nagsalita, sinubukan ng Leopold family people ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit bumalik sila sa pagkatalo. Walang nakaligtas. Mahigit sa 10 operasyon, lahat ay natapos sa kumpletong kabiguan. Elder Master, siguradong may nunal. Walang putol ang plano ko, kaya paano magkakaroon ng ambush sa ruta, na may ganoong katumpakan para ilabas ang lahat ng tauhan ko? May tumayo at malakas na nagtanong. Tunay nga, mukhang alam na ni Stanislaus Potter ang aming plano ng maaga. Sa sandaling dumating ang aking mga tao sa itinalagang lokasyon, sila ay nalipol. Paano ito posible? Hindi kaya ang mga Potter family people ay clairvoyant? Ngayong binanggit mo ito, nararamdaman ko rin na may mali. Ang lahat ay nagsimulang magsalita ng sabay-sabay, nag-isip tungkol sa kung sino ang maaaring maging nunal. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang taksil sa loob ng pamilya. Ito ang aking pangangasiwa,
Mangyaring bigyan ako ng kaunting oras, at bibigyan ko ang lahat ng paliwanag. Napabuntong hininga si Whitley Leopold, na mukhang mas matanda sa isang iglap. Noong nakaraan, anuman ang nangyari, ang pamilya Leopold ay laging nagsasama-sama, nagkakaisa bilang isa. Ngunit ngayon, sa problemang nagmumula sa loob, nangangahulugan ito na may nagtaksil sa pamilya. Kung hindi mahuli ang taksil, mahuhulog sa gulo ang pamilya Leopold. Kuya, sa sandaling iyon, itinulak ang pinto sa silid ng pagpupulong, at si Fernando Leopold ay pumasok, nanginginig. Fernando, nang makita si Fernando Leopold, isang spark ang sumiklab sa mga mata ni Whitley Leopold. Noong una, sa ganap na pagkatalo ng pamilya Leopold, binalak niyang sumuko sa pamilyang Potter, tinitiyak muna ang kaligtasan ni Fernando bago manghuli ng nunal. Ngunit ngayon, hindi inaasahang bumalik si Fernando sa kanyang sarili, na isang kasiya siyang sorpresa. Fernando, pinayagan ka ba ni Stanislaus Potter? Lumapit si Whitley Leopold at hinawakan ang kamay ni Fernando, nag-alala ako sa iyo. May traidor din sa hanay ni Potter, si Quadir Cook ba ang binili mo? Pasiga na tanong ni Fernando. Ang tanong na ito ay naging palaisipan sa kanya buong gabi, at siya ay desperado para sa kumpirmasyon. Talaga, paano mo nalaman? Tumaas ang isang kilay ni Whitley Leopold at mamulong, nangako ako sa kanya na kung papatayin niya si Stanislaus, tutulungan ko siyang umangat sa taas. Pero ngayon, parang bigla kaming nawalan ng ugnayan ni Quadir Cook. Ang bagay na ito ay lubos na confidential, alam ng wala pang 10 tao. Ngunit ngayon sa mapangwasak na pagkawala ng pamilya Leopold, at ang mga nakaupo ay mga pangunahing miyembro, kahit na may isang nunal sa kanila, hindi na ito mahalaga. Dahil kahit sinong nunal na nakakaalam ng lahat ng plano ay tiyak na malalaman din ito, hindi ba? Kagabi, bago kumilos, si Stanislaus ay nakatanggap ng mensahe mula sa isang misteryosong tao. Agad niyang hinarap si Quadir Cook, at nakita niya ang magic cube na token ni Stanislaus. Pagkatapos, ipinakalat ni Stanislaus ang kanyang mga puwersa ayon sa impormasyong iyon, at natatakot ako na ang ating mga tao ay nasa matinding panganib. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Fernando. Ngayon ay hindi na niya alam kung sino ang may ganoong kapangyarihan, para lihim na tulungan si Stanislaus at magkaroon pa ng lubos na kaalaman sa mga lihim ng pamilya Leopold. Mayroon bang ganoong bagay? Nang marinig ang kwento ni Fernando, kumurap si Whitley Leopold at sinabing, hindi nakakapagtaka. Dapat ay gumawa kami mula sa loob at labas upang iligtas ka at nagkaroon pa nga ng pagkakataong lubusang alagaan si Stanislaus. Fernando, ang hindi mo alam ay ang aming operasyon kagabi ay natapos sa ganap na kabiguan, at ang lakas ng pamilya Leopold ay halos nawasak. Ano? Laking gulat ni Fernando kaya hindi siya nakaimik. Sa pag-iisip na ang aking Leopold family ay magdaranas ng isang malaking sakuna. May nunal. Iniimbestigahan ko ngayon. Nga pala, paano ka nakatakas? Lalong nag-alala si Whitley Leopold kung paano nakatakas si Fernando mula sa panganib. Inakala niya na pagkatapos ng gayong krisis, magagalit si Stanislaus, na nagbabanta pa sa buhay ni Fernando. Ngunit ngayon, hindi siya nasaktan. Ito ay si Braden Leopold, iniligtas ako ng kanyang mga tauhan. Tumawag si Fernando sa pintuan, Braden, pasok ka. Sa sandaling magsalita siya, pumasok si Braden Leopold, nakayuko ang ulo. Natatakot si Braden sa pagpuna mo, kaya hindi siya naglakas loob na pumasok. Kagabi, sa gitna ng kabuluhan, inayos niya ang Black Dog na manguna sa mga lalaki para iligtas ako mula kay Stanislaus. Kung wala si Braden, malamang na nasa Golden Eagle Building pa rin ako. Nakangiting paliwanag ni Fernando kay Whitley Leopold. Well then, bagamat sinabi kong hindi ka dapat makisali sa bagay na ito, ang mailigtas mo si Fernando ay talagang isang malaking tagumpay. Ang iyong kabiguan noon, at ito, buburahin ko silang dalawa. Tumanggaw si Whitley Leopold. Ang pagliligtas kay Fernando ay nangangahulugan ng isang mas mababang kahinaan para sa pamilya Leopold sa mga kamay ni Potter, na nagpapahintulot sa kanila na maging mas matapang sa kanilang mga aksyon. Bukod dito, sa pamamagitan ng pangyayaring ito, muli niyang kinumpirma ang mga kakayahan ni Braden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 189, Tatlong Dakilang Guro sa Lungguhit 1.
Brayden Leopold, lahat tayo ay nabigo, bakit hindi ka nasaktan? Maya-maya lang ay may nagtatanong na boses. Tama, wala ni isa sa mga taong pinadala namin ang bumalik, kaya bakit nakabalik ka ng ligtas at maayos? Baka ikaw ang traidor. Sinabi na sa iyo ng matanda na huwag makialam sa mga gawain ng Leopold family, at naglakas loob kang kumilos ng mag-isa. Sunod-sunod na nagtanong ang mga miyembro ng clan. Nang si Whitley Leopold ay nakalubog pa rin sa kaginhawahan ng ligtas na pagbabalik ni Fernando Leopold, bigla niyang napagtanto na may mali. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng lahat, wala ni isa sa mga miyembro ng Leopold family na ipinadala ang nakaligtas. Ngunit bakit hindi na-ambush si Brayden Leopold, at paano niya nagawang iligtas si Fernando Leopold mula sa mga empleyado ni Stanislaus Potter? Brayden, kailangan talaga ng lahat ng paliwanag. Tanong ni Whitley Leopold na may bahid ng mukha. Ito ay napakahalaga, hindi niya basta-basta mapapaalis si Brayden Leopold. Ang bawat taong naroroon ay isang sospek. Lolo, ang bagay na ito ay medyo simple. Si Brayden Leopold ay handa ng husto, inihanda na siya ng Black Dog ng mga sagot na dapat niyang ibigay, at ang kailangan lang niyang gawin ay bigkasan ang mga ito. Ang bawat hakbang ay nangangailangan ng pagpaplano at ang lahat ng iyong mga plano ay kailangang aprubahan ng matandang Mr. Leopold. Sa dami ng mga pamamaraang ito, kung walang 10 tao ang kasangkot, mayroong hindi bababa sa 8. Dahil inutusan akong huwag makialam, wala akong pagpipilian kundi ang kumilos ng mag-isa. Dahil dito, yumuko siya nang may paghingi ng tawad kay Whitley Leopold, matandang Mr. Leopold, patawarin mo sana ang aking padalos-dalos na aksyon. Ngunit dahil nakita ako ni Lolo Fernando sa murang edad, ginamit ni Brayden ang kanyang mga kakayahan upang makipagsapalaran laban sa kagustuhan ni Lolo at nag-iisa sa panganib. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Pagkasabi nito, lumuhad siya sa lupa ng may kaluskos at malalim na yumuko. Ito, Whitley, ginawa ito ng bata para sa akin. Mabilis na tinulungan ni Fernando Leopold si Brayden Leopold na bumangon, inaaliw siya, anak, basta tandaan mo na miyembro ka ng Leopold family, at handa kang magsikap para sa pamilya, iyon ang mahalaga. Sa sinabi niyang iyon, ang iba ay nakaramdam ng awkward sa pagsasalita. Kung tutuusin, si Fernando Leopold ang naligtas, kung ipagpatuloy nila ang pag-target kay Brayden, ito ay medyo walang galang sa matanda. At si Whitley Leopold, nang marinig ito, ay biglang nakaramdam ng pagkakasala. Ang nakababatang henerasyon ng Leopold family ay itinaya ang kanilang buhay upang iligtas ang isang tao, ang karagdagang pagpuna ay tila hindi makatwiran. Tumayo ka, Brayden. Sa mga pambihirang panahon, kailangang gumawa ng mga pambihirang aksyon. Sana maintindihan mo ang iyong lolo. Kinawayan ni Whitley Leopold ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na umupo si Brayden Leopold sa kanyang upuan. Lahat, may sasabihin ako sa inyo ngayon. Sa ilalim ng matinding pag-asang mga titig ng lahat, nagsimula si Whitley Leopold, ang pamilya Leopold ay nag-imbita ng 3 mahusay na master. Ang Western Swordsman, ang Eastern Bay Warrior, at Master Pendleton. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang conference room ay agad na sumabog. Ano ba? Ang 3 magagaling na eksperto ay sama-samang lalabas sa pag-iisa. Paano mabibigo ang Leopold family na alisin ang Potter family? Ngayon ang ating maswerteng araw, maswerte tayong masaksihan ang lakas ng 3 Panginoon. Ang 3 individual na ito ay kilala sa buong Five River Province, lahat ay mga nakatagong eksperto. Ang isang siglong pamana ng Leopold family ay ipinakita dito. Maraming mga tagalabas ang walang kamalayan sa ilang mga bagay, ngunit ang pamilya Leopold ay may mahigpit na pagkakaunawa sa mga ito. Sa loob ng maraming taon, gumastos si Whitley Leopold ng malaking kayamanan upang suportahan ang 3 individual na ito upang sa isang kritikal na sandali, mailigtas nila ang pamilya Leopold mula sa isang krisis. Tunay nga, ang kasunduan ng 3 amo na lumabas sa pag-iisa ay isang malaking kagalakan para sa ating Leopold family. Maaaring hindi na natin kailanganin ang 3 na kumilos ng sabay-sabay upang maalis sina Julius Reed at Stanislaus Potter. Tuwang-tuwa si Whitley Leopold. Malinaw sa kanya ang lakas ng 3 master na ito. Sa buong Five River Province, mahirap hanapin ang kanilang kapareha. Klang. Noon lang, isang mahabang espada ang itinutok sa mesa.
Kasunod noon ay pumasok sa conference room ang isang nakasuot ng itim. Matandang Mr. Leopold, sino ang kalaban? Hindi ba overkill na tayong tatlo na kumilos ng magkasama? Ang lalaking nakaitim ay lubhang mayabang, hindi man lang niya sinulyapan ang iba. Eskrimador, ang taong ito ay napakalakas. Marami sa aming mga taong may kakayahan ang ipinadala, ngunit walang bumalik. Talagang gumagamit ito ng sledgehammer upang pumutok ng nuwes para sa aming tatlo upang kumilos ng magkasama, ngunit wala kaming pagpipilian. Patawarin mo kami. Sa sandaling ito, nagpakita si Whitley Leopold ng matinding paggalang. Walang problema. Kinukuha namin ang iyong pera at gagawin ang iyong pagbid. Isang boses ang nagmula sa pasukan, na sinundan ng isang samurai na nakasuot ng kasuotan ng isla na bansa, na may puting tela na nakatali sa kanyang ulo. Salamat sa inyong lahat, ang seguridad ng aking pamilyang Leopold, ay nasa inyong mga kamay na ngayon. Yumuko ng malalim si Whitley Leopold, pagkatapos ay kaway-kaway ang kanyang kamay, agad na inilabas ng assistant ang lahat ng impormasyon ni Julius Reed sa malaking screen sa conference room. Kasama ang kanyang hitsura at anumang iba pang impormasyon na maaaring makuha ng pamilya Leopold. Isang ordinaryong tao, hindi ko na kailangan pang bunot ng aking espada para patayin siya. Bakas sa mukha ng eskrimador mula sa kanluran ang bakas ng pagkadismaya. Eksakto, kaya ko siyang tapusin sa isang daliri lang. Tumango ang Eastern Bay Warrior bilang pagsang-ayon. Kung ganoon, magtrabaho na tayo. Sa kalahating oras, ihaharap namin sa iyo ang kanyang ulo. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at nawala sa conference room na parang hangin. Phew! Pagkaalis lamang nila ay naglakas loob na huminga ng maluwag ang mga tao mula sa pamilya Leopold sa conference room. Masyadong nakakatakot. Ang presensyang iyon ay simpleng aura ng kamatayan. Ladies and gentlemen, sabay-sabay tayong maghintay dito para sa magandang balita. Ibinunyag ni Whitley Leopold ang isang ngiti na matagal nang nawawala. Samantala, sa Pearl Waterside. Miss, bakit ka pamayat? Hindi ka ba inaalagaan ng mabuti ni Cosmo? Si Julius Reed ay nakaupo sa labas ng grandstand, nakikipag-chat kay Keller Radcliffe sa video. Master, huwag kang magsalita ng kalokohan. Bagamat ako, ang dakilang empress, naging kasambahay, hindi iyon issue. Kung tutuusin, pinaglilingkuran ko ang ginang, ngunit kung sasabihin mong hindi ko siya inalagaan ng mabuti, hindi ako magiging masaya. Inilabas ni Cosmo ang kanyang ulo mula sa gilid, nakapout at mukhang hindi nasisiyahan. Wala lang, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Natatawang sabi ni Keller Radcliffe, Julius, kailan ka babalik? Mag-ingat ka dyan, balita ko nagkagulo ka na naman. Ngayong kontrolado na niya ang Radcliffe Group, mayroon na rin siyang sariling mga channel ng impormasyon. Dahil si Julius Reed ay nagdulot ng kaguluhan sa Five River Province, paanong hindi malalaman ng iba? Wala lang, konting gulo lang. Oo nga pala, may gumugulo ba sa'yo lately? Ang pinakakinabahala ngayon ni Julius Reed ay ang ilang Shadow Warriors ay maaaring nakatago pa rin sa Gonzales City, na nagbabanta sa kaligtasan ni Keller Radcliffe. Huwag kang mag-alala, ang mga naglalakas loob pa ring magtagal ay itinapon ko na sa pantalan para pakainin ang mga isda. Mauna ka lang at gumawa ng kaguluhan doon. Putol na naman ng Cosmo. Naniwala si Julius Reed sa sinabi niya. Bilang tinatawag na Empress, likas na kakilakilabot ang lakas ni Cosmo. Ang pakikitungo sa ilang Shadow Warriors na nakatago sa Gonzales City ay hindi isang isyo para sa kanya. Ding! Maya-maya lang, may dumating na message. May mga bagay akong aasikasuhin dito, mamaya ko na lang kayo kokontakan. Matapos basahin ang nilalaman ng mensahe, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Julius Reed. Okay, kilalang-kilala ni Keller Radcliffe ang kanyang asawa, at pagkasabi noon ni Julius Reed ay agad niyang ibinaba ang tawag. Lumabas ka. Matapos tapusin ang tawag, bulong ni Julius Reed sa sarili. Hehe, mayroon kang ilang mga kasanayan. Hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita, isang eskrimador na nakaitim ang lumukso, dumaong sa napakalaking grandstand ng Pearl Waterside. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 170, Pansamantalang Pagtalikod sa Lungguhit L. Naramdaman na ni Julius Reed ang paglapit ng Eastern Bay Warrior.
Tila ang sitwasyon sa Braden Leopolds ay medyo hindi komportable, kaya naman nabigo ang Black Dog na ihatid ang balita sa tamang panahon. Ngunit hindi ito mahalaga, dahil si Julius Reed ay walang takot sa sinuman. Sa paglipas ng panahon, kasama ng kanyang masensinang pagsasanay araw-araw, ang kanyang mga kakayahan ay lubos na bumuti mula noon. Ngayon ay nakaharap sa isang kalaban tulad ng Eastern Bay Warrior ay walang anumang kahirapan. Whoosh! Klang! Isang itim na bakal na espada ang bumaba mula sa langit, na nakalagay sa bubong ng Pearl on the Lake. Kasunod nito, ang Western Swordsman ay lumundag sa bubong, dumaong sa likod ni Julius Reed. Ang dalawa sa kanila ay nakatayo sa harap ng isa, lumikha ng isang pincer attack. Hindi na kailangang sabay tayong umakyat. Samurai, ipaubaya mo siya sa akin. Ang Western Swordsman ay tumawa ng malakas, tinanggal ang isang prasko mula sa kanyang sinturon at humigop ng malakas. Masarap. Matapos ibaba ang buong prasko, pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang manggas at itinapon ang prasko sa tabi. Tugunan ang iyong kapalaran. Hiwain. Kumikislap ang Longsword habang pinapastol nito ang konkretong bubong ng Pearl on the Lake. Tumalon. Kasabay nito, ginawa ni Julius Reed ang kanyang hakbang. Tumakbo siya gamit ang kanyang mga paa, hindi umaasenso ngunit umatras, umaakyat patungo sa Western Swordsman. Boom! Sa saglit na pag-aaway nila, marahas na sumipa si Julius Reed palabas, ang kanyang paa ay kumukonekta sa palso ng Western Swordsman. Ang mahabang espada ay pumutol lamang sa hangin, na tumatama sa kinaroroonan ni Julius Reed ilang sandali pa. Tumalon, tumalon, tumalon. Ang Western Swordsman ay umatras, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kakaibang ekspresyon. Nakilala mo ako. Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, nagtatanong na may halong tuwang-tuwa. Paumanhin ko. Pinaikit ng Western Swordsman ang kanyang mga mata at lumuhad sa isang tuhod. Ikaw pala. Nakakasakit ang mga ginawa ko noon, parusahan mo ako. Sa sandaling iyon, ang dating masungit na Western Swordsman ay nagsalita ng may nakakagulat na paggalang. Lucan Davenport, anong laro ang nilalaro mo? Ang lumuhad sa harap ng iyong kaaway. Lubos akong nabigo sa iyo. Ang Eastern Bay Warrior, nang masaksihan ang eksenang ito, ay nagkunot ang kanyang mga kilay sa pagkalito. Bagamat hindi pa sila matagal na magkakilala, naiintindihan nila ang katangian ng isa't isa. Parehong ipinagmamalaki dahil sa kanilang husay sa militar, ngunit ngayon, nang makitang nakaluhod ang Western Swordsman, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Ang pagkakaiba sa kanilang lakas ay hindi maaaring ganoon kalawak, hindi ba? Isang round lang, pumayag na ang eskrimedor. Walang kwenta. Galit na pagmumura niya, iginuhit ang kanyang katana at sumugod kay Julius. At sa sandaling iyon, ang nakaluhod na Western Swordsman ay biglang bumangon, ang kanyang mahabang espada ay sumisipol patungo sa Eastern Bay Warrior. Klang! Habang sinasalubong ni Blade si Blade, napaatras ang dalawang lalaki. Anong ginagawa mo? Tanong ng Eastern Bay Warrior na may madilim na mukha, labis na hindi nasisiyahan. Dapat silang lumaban ng sama-sama laban sa kalaban, at ngayon ang isa ay nagtataksil sa kanilang panig. Ano ang ginawa nito sa sitwasyon? Huwag kalimutan, kumuha kami ng pera sa Leopold family. Kung kukuha ka ng pera ngunit hindi mo ginagawa ang trabaho, wala ka na bang pakialam sa iyong reputasyon? Ang Eastern Bay Warrior ay nagtanong na may malungkot na mukha, Lucan Davenport, sana hindi mo ako mawalan ng respeto sa iyo. Kung talagang magkaaway sila, talagang dalawa sa isa ang kaharap niya. Bagamat isang beses lang nakakilos si Julius Reed kanina, alam na alam ng Eastern Bay Warrior ang lakas na nasa loob. May tiwala pa rin siya sa sarili niya sa one-on-one fight, pero kung talagang two-on-one, natakot siya. Sa pag-iisip na ito, hindi siya gaanong gustong makipag-ugnayan kay Lucan Davenport. Kilala mo ba kung sino ang nasa likod ko? Si Lucan Davenport, na nahaharap sa pangungutya ng Eastern Bay Warrior, ay hindi nagpakita ng galit, ngunit sa halip ay nagsalita ng may ngiti. Ang dahilan kung bakit nagawa kong gumawa ng pangalan para sa aking sarili noong araw ay salamat sa patnubay ng Ginoong ito. Ginoo, hindi napigilan ng Eastern Bay Warrior na sumimangot, tinutukoy mo siya bilang gentleman. Sa kanilang mundo, ang titulong Ginoo
ay ang pinakamataas na paggalang na maipakikita ng isa sa ibang tao. Daig pa ang sariling amo. Ngunit ngayon, ang Western Swordsman ay talagang tinatawag si Julius Reed na gentleman. Eksakto. Kaya kung gusto mo siyang patayin, kailangan mong gawin ito sa patay kong katawan. Napangiti ang mga labi ni Lucan Davenport habang hinahaplos niya ang kanyang mahabang espada, pero kailangan din kitang patayin. Dapat mamatay ang sino mang magtangkang saktan siya. 20 taon na ang nakararaan, si Lucan Davenport ay isang kabataang gala lamang, araw-araw na may hawak na espadang kahoy, nagpapantasya sa pagiging bayani tulad ng sa mga nobelang martial arts matuwid at itinataguyod ang katarungan upang suportahan ang kabutihan ng mundo. Ngunit sa huli, kailangan niyang yumoko sa pinakapangunahing pangangailangan ng init at kabuhayan. Kung nagkataon, nailigtas niya ang isang babae sa panahon ng pagnanakaw, ngunit siya mismo ay nasugatan, at ang babae ay tumakas sa gulat, na iniwan si Lucan Davenport na mag-isa sa eskinita na naghihintay ng kamatayan. Ngunit wala siyang pinagsisisihan, pakiramdam niya na kung magagawa niya itong muli ay magbibigay pa rin siya ng kamay upang iligtas ang isang tao. Kaya, nang siya ay aalis na sa mundong ito, isang batang mukha ang lumitaw sa kanyang malabong paningin, at tinanong siya, talaga bang gusto mo bang maging isang eskrimedor? Kaya, makalipas ang 5 taon, si Lucan Davenport, na may hawak na espadang bakal, ay naging Western Swordsman. Kinatatakutan siya ng lahat ng masasamang puwersa. Ang dahilan kung bakit siya nakipag-ugnayan sa pamilya Leopold ay para gamitin ang kanilang kapangyarihan at impluwensya para mahanap ang mismong Julius Reed na tumulong sa kanya noon. Bagamat suportado ng pamilya Leopold sa loob ng maraming taon, ni minsan ay hindi siya kumilos. Hanggang sa nakita niya ang isang larawan ni Julius Reed ay may kung anong kumikilos sa kanyang puso, na nagudyok sa kanya na lumabas sa pag-iisa. Lumipas ang oras, ngunit mukhang bata pa rin ang lalaking iyon. Noon lamang naisagawa ni Julius Reed ang sipa na iyon, isang galaw na madalas ginagamit habang sinasanay si Lucan Davenport, nalaman niyang sa wakas ay natagpuan na niya ang taong iyon. Ngayon, bunutin mo ang iyong espada. Tawa ng tawa si Lucan Davenport, sumisigaw, gentleman, tingnan natin kung natupad ko ang iyong mga inaasahan. Shwa! Ang makapangyarihang longsword ay naghahati sa hangin, dumiretso sa Eastern Bay Warrior. Lucan Davenport, nililigawan mo si kamatayan. Clink. Malalim na sumimangot ang Eastern Bay Warrior, na walang pagpipilian kung hindi magpakatatag para matanggap ang strike. Dahil sa napakalakas na impact, napaatras ang dalawa. Itinago mo ang iyong tunay na lakas. Gulat na tanong ng Eastern Bay Warrior. Dati, kapag nag-sparring sila, hindi kapansin-pansin ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Ngunit ngayon, bigla niyang nalaman na tumaas ng 30% ang kapangyarihan ni Lucan Davenport. Ang isang hampas na iyon ay nagdulot ng nakakamanhid na sakit sa kanyang mga palad. Nangangahulugan ito na sa buong panahon ng kanilang pagsasama, hindi pa naihayag ni Lucan Davenport ang kanyang tunay na lakas. Magkita tayo kapag pinayagan ng tadhana. Alam ng isang matalinong tao kung kailan atres, at nagpa siya ang Eastern Bay Warrior na magmadaling lumabas. Ngunit kung gusto niyang umalis, paano siya hahayaan ni Lucan Davenport na makatakas? Whoosh! Ang longsword, na sinasabayan ng umaalulong na hangin, diretsyong hiniwa pababa. Sobra ito. Nakaramdam ng malamig na hangin na tumataas sa kanyang likuran, ang Eastern Bay Warrior ay walang pagpipilian kundi ang tumalikod at mabangis na indayog ang kanyang katana. Ito ang kanyang espesyal na diskarte, River Wind Slash. Clink, clink, clink. Ang walang humpay na mga welga ng katana ay hindi inaasahang napilitang bumalik si Lucan Davenport sa unang pagkakataon. Sinamantala ang pagkakataong ito, ang Eastern Bay Warrior ay tumalon mula sa 12 ng mga kwento ng Pearl Over the Water, ang kanyang katana ay kumikislap sa dingding ng gusali habang siya ay bumababa. Hindi na kailangang habulin siya. Hayaan mo siyang bumalik, pinigilan ni Julius Reed si Lucan Davenport. At nakangiting sinabi, kung gusto niyang umalis, mawawalan siya ng isang layer ng balat. Ang Eastern Bay Warrior, na orihinal na bumagsak mula sa ika-10 palapag, ay biglang napabalikwas habang papalapit sa isang bintana. Isang punyal na basa pa ng dugo ang nakausli sa kinatatayuan ng bintana. Splat!
Ang Eastern Bay Warrior ay mabilis na bumagsak mula sa ika-10 palapag, pagkatapos ay gamulong ng awkward sa lupa bago mabilis na nawala sa paningin ng lahat.